Good evening, brothers and sisters in Christ. We are the youth ministry of the Santissimo Rosario Parish, UST, of the Archdiocese of Manila. Welcome to our quarantine edition of our Usapang Katisismo or Usapang K. To start with, let us have a prayer invoking the Holy Spirit to be led to us by Brother Achilles Peralta. Let us all together put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle upon them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. Lord, by the light of the Holy Spirit, you have taught the hearts of your faithful. In the same Spirit, help us to relish what is right and always rejoice in your consolation. We ask this through Christ our Lord. Amen. 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 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you very much, Brother Achilles. So, attorney, ano ba ang mangyayari sa atin ngayong gabi? Yes, Mark, kinakagalak natin na kasama naman natin ang ating mga kabataan ngayon, ng ating parokya. Una sa lahat, tayo muna ay magpakilala, Brother Mark. No? Ako po si John Lumanta ng Singles for Christ, UST. Kasama ko po bilang host ngayong gabi ang pinagpipitagang profesor ng UST, si Brother Mark Aquino. At nandito din po kasama natin ang parish priest ng Santissimo Rosario Parish, si Father Paul Regan Talavera of the Order of Preachers. Magandang gabi, Father. Good evening, Father. So, at sino-sino mga kasama natin ngayon ng mga organizations, Sir Mark? So ngayong gabi, tayo po ay full force po ng mga kabataan ng Santissimo Rosario Parish. Andyan po syempre ang Singles for Christ. Sila po ang may pinakamaraming members ngayong gabi. And then altar servers. Then Dominican Network. Yan po. So andyan po yung mga organizations o yung mga kabataan. Ano pa po ba? Yung Confraternity of Rosary ng Santissimo Rosario Parish. And meron pa ba akong nakalimutan? YTP. Ayun. So ating... wala na ata. So i-acknowledge din natin yung iba nating mga kasamahan. Yung YTP natin. Wala dito ngayon yung atin pong Shalom Ministry. So Brother Mark, ngayong gabi, isang napakagandang topic po ang ating pag-uusapan. Tungkol po sa pag-asa, no? Christian hope. Ano ba yung pagkakaintindi natin dito? At gusto nating ito ay makuha natin mula sa karanasan ng ating mga kabataan sa ating parokya, no? Ano yung kanilang mga naging experience dito? But to give us an introduction to this topic, let us hear from our parish priest, Father Paul, no? Ano ba itong Christian hope? And then we'll start with our sharing. Okay, so thank you very much kay attorney at kay sir. Siguro para dun sa mga first time na nakasubaybay sa atin, no? First time din po namin gagawin ito. Kaya wala kayong nami-miss, no? So this is an inspiration from what we have been doing already here at the parish, which is Usapang K, no? So sinimulan natin yan last year, and then monthly, we have a talk, and then we try to invite a speaker. But this time, through the inspiration of the Holy Spirit, no, and through the initiative of our youth, so we are bringing Usapang K, no, hindi lang sa simbahan natin, sa parokya, kundi online na din. No? Kaya ito yung tinatawag nating Usapang K online. No? So what is Usapang K? No? K stands for primarily Katisismo. No? Kaya nga, siguro, it's right na simulan natin yung ating, ano man tawag natin, pilot episode, sa pamamagitan ng pag-discuss natin about something about our Christian faith, no, which is based on the Catechism of the Catholic Church.
So, why hope? No? Kasi sa panahon natin ngayon, parang yun yung nararamdaman natin kung minsan ay nawawala. No? At kung minsan ay baka iba rin yung pagkakaintindi natin. No? Ano ba itong hope, no, na kailangang maintindihan natin bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano? So, syempre, ang ating primary text ay ang Catechism of the Catholic Church. No? Kaya babalik tayo dito sa makapal na libro. Ayan, muna. Sige. So, I would like to start, no, yung iba nagsisimula sila sa introduction, pero ako gusto ko simulan dun sa pinaka-conclusion, no, nung nakasulat sa ating CCC. But anyway, those who have copies of the CCC, you can find the topic on hope, no, as a theological virtue from 1817 until 1821. So hindi po yan taon. O baka yung iba akala nila 1817, 1821. So if you open the catechism, it's divided into different, no, numbers, no, para mas madali siyang mahanap. No? So yung ating hope, it's 1817, 1821. I would like to start with the ending, no, yung pinakahuli. Kinuha niya ito kay Saint Teresa of Avila. No? Saint Teresa of Avila, one of the doctors of the church. At sinasabi ni Saint Teresa dito, no, it's actually a poem, no? Hope, O my soul, hope. You know neither the day nor the hour. Watch carefully, for everything passes quickly. Even though your impatience makes doubtful what is certain and turns a very short time into a long one, dream that the more you struggle, the more you prove the love that you bear your God, and the more you will rejoice one day with your beloved in a happiness and rapture that can never end. So makikita natin, no, kung babasahin natin muli yun, siguro tumama sa atin yung mga words na watch carefully, for everything passes quickly. And then later on, makikita natin, no, yung sinasabi niya, and turns a very short time into a long one. No? Yung ating quarantine, iniisip natin dati, maiksi lang. No? Iniisip natin, ilang linggo lang yung itatagal. No? Ngayon, parang tumagal na ng more than 2 months na tayong naka-quarantine. So, iniisip natin, ano ba ito? No? Akala natin maiksi lang, pero ang haba. No? Kaya nga yung iba, parang nawawala na ng pasensya. No? At yung iba, nawawala na ng pag-asa. So that's why, you know, we have to clarify what is this hope, no, as a theological virtue. At sinasabi ng ating catechism, no, hope is the theological virtue by which we desire the kingdom of heaven and eternal life as our happiness. So sinasabi dito, yung kaligayahan, no, yung happiness, nakasulat yan sa puso natin. Bilang tao, no, lahat tayo naghahanap ng kaligayahan. But our ultimate happiness, no, as the Catechism would tell us, and even Saint Teresa of Avila will tell us, is to be with God. Yung makasama natin ang ating Panginoon. O, baka sabihin natin, ano ba naman si Father? Agad-agad, katapusan na. No? Agad-agad, eternal life na yung sinasabi natin. No? Actually, hindi. No? Kasi yung buhay natin dito sa mundo, it's actually a practice of that, no, longing, no, to be with the Lord. I guess during this quarantine, marami tayong mga bagay na ginagawa, no? Marami tayong mga bagay na pantanggal ng boredom, no? Pantanggal ng lungkot, no? Pasalamat na lang tayo sa internet at nandyan yan, no? Siguro yan yung number 1 na primary libangan ng mga tao, no? Either games or probably Netflix, yan, yung mga nanonood ng mga series, no? Kaya lang po minsan pag natapos mo na yung lahat ng mga series na yan, parang tatanungin mo rin yung sarili mo, ano na? Di ba? So what's next? No, bakit parang ganun? Parang kulang pa din. No? May hinahanap akong something. And I think that is what propels this virtue of hope. No? What are we longing for? Who are we longing for? No? And that can only be answered, no, when we are together with the Lord. No? Yung hope na yan. Kaya yung iba, no, nawawala ng pag-asa. Bukas, baka pwede nating itopic yung kasalanan, no? Sins against hope. No? Meron palang mga gano'n, no? Sins against hope. No? Kasi number 1 dyan, kung minsan sasabihin ng mga iba, magkukumpisal, Father, kasalanan po ba yung mawalan ng pag-asa?
Diba? Kasalanan po ba yung mawala? Anong kasalanan doon sa pagkawala natin ng pag-asa? No? So bukas, pwede nating itapik yan. No? Bakit nagiging kasalanan yung kawalan ng pag-asa? Ayan. So siguro tama ng introduction muna yon. Attorney and sir, no, para meron pa rin tayong, mamaya baka meron tayong pwede mga isingit-singit, no, lalo na kapag may mga sharing na tayong marinig sa ating mga kabataan. Yes. Thank you very much, sir, for that. Pwede na ako mag-mute. Opo. Thank you very much for that wonderful introduction, Father. Now, Sir Mark, no, napakaganda nung napili nating topic para ngayong gabi, no? Kasi itong quarantine, tama yung sinasabi ni Father Paul. Ang nararamdaman nating lahat, nandun yung pagkatakot, nandun yung pagkabalisa, nandun yung namumblema tayo, anong gagawin natin sa kinabukasan. Now, ang tinuturo sa atin ngayon, yung ng ating katisismo, no, na may pag-asa, no, sapagkat kasama natin ang Diyos. So, pakinggan naman natin, Sir Mark, ano yung kwentong pag-asa, no, ng ating mga kabataan na kasama natin. Sir Mark, sino bang uunahin natin? So, syempre, I think itong topic natin is timely, lalo na ngayon nasa quarantine period tayo. Nasa bahay lang tayo. So, ito yung time na pwede tayong magnilay. Sabi nga nila, kahit nasa ganitong sitwasyon tayo, kailangan meron pa rin tayong pag-asa. So, sabi nga ni Father kanina sa kanya, introduction ng ating pag-uusapan ngayong gabi. So siguro, attorney, mag-umpisa po tayo sa grupo nyo po, sa Singles for Christ. Kung sino po ang gusto mag-share. By the way, attorney, ano ko lang po, i-recap ko lang yung guide questions natin. Although pinost ko naman po sa chat natin. Para alam po natin yung flow ng sharing natin. Number 1 po, how are you during this quarantine period? Then second question, what are your struggles during this period and how are you able to manage it? And last question, what about your positive thoughts during this quarantine period? So yun po yung pwede niyo pong sagutin para po guided po kayo sa sharing natin ngayong gabi. So sige po, mag-start po tayo sa representative ng Singles for Christ. Ayan, so ang mag-share po ay walang iba kundi ang aming leader na si Ate Sophie. Ate Sophie, pakilala ka sa ating madlang people tsaka bago yung sharing mo para makilala ka naman namin. Ayan, go Ate Sophie. Good evening po sa mga kaparishioner, tama ba? Kaparokya natin. Mga Dabarkads and mga showtimers. Good evening po. Naririnig po ba ako? Okay. Yes po. Clear po. Yan, thank you. Feeling ko kasi kakanta talaga ako tonight. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. So, ayun. Based dun sa mga questions na sinabi ni Brother Mark kanina, I will be sharing on dun sa question number 2, yung what are the struggles you encountered and how you are able to manage it. So, ako, ang number 1 is, nag-struggle ako kung paano ako mag-cope, well, dun sa pandemic, dito sa COVID. Yung number 1 is yung fear. Kung paano ko siya i-handle. So, yung fear, and then may anxiety na up to the point na merong naka-block, may feeling na naka-block dito sa'yo. And syempre, may times na nagpa-panic attack ka. So, yun, nagganon ako ng ilang beses during this quarantine period. And then, yung may lungkot din, I'm not sure, siguro sa girls kasi very emotional kami. So, kasama na yun, you know. So, sobrang sad. So, hindi ka makapagpaganda. Hindi, walang massage, walang spa ang arte ko. Mga ganun. Pasensya na po, babaeng ko pa. Yung walang facial. Alam niyo yun, pag stress ka, di ba kasi, ako kasi, pag stress ako, yun yung way of coping dun sa stress. Parang, pupunta ka sa massage or spa. Or, you meet with your friends, makikipag-usap ka sa kanila, and
ano din meron din kasi akong time na gusto ko yung physical touch na love language. So this time, yun lahat wala. So yung nararamdaman mong may fear and anxiety sa'yo at may lungkot, natuto ako na i-handle ko siya on my own dito sa bahay. Kasi ang kasama ko lang dito sa bahay is kapatid ko lang. So ang isang struggle pa is yung pagtulog. Mahirap bumalik sa regular na pagtulog. Tapos yung may weeks na hirap kang mag-move sa bawat araw kasi hindi ka pumapasok. So parang anong gagawin mo? Natulog ka na lang. So kung paano ko siya na-manage, yung anxiety, yung fear, yung sadness, and even yung pagtulog yung mahirap bumalik sa regular na pagtulog. Number one is, we have this, ang number one is yung community. Mahalagang meron kang community, like sa amin, yung sa Singles for Christ. And nagkaroon kami, from the start na nagkaroon ng quarantine, nagkaroon kaming regular na prayer time. So malaking bagay yun na nagkikita-kita kami. Meron kaming reason to move every day na, kailangan gumalaw. Kasi mag-pray kami at 3 p.m. and mamaya na naman 9 p.m. Kahit na nung una, parang same faces lang yung nakikita. Pero okay lang. Kasi malaking bagay yun na nakikita mo na you are not alone. So nagbibigay sa iyo yun ng hope and may feeling ka na hindi ka nag-iisa dun sa pangyayaring yun. And ang pangalawa is yung prayer, ang laking bagay na nagpi-pray ka kasi may constant na communication ka kay Lord. So binibigyan ka din niya ng peace of mind, and pag hindi mo na kaya, talagang binibigyan ka niya ng strength and courage to face it. And may yung mga times na hindi ako makatulog. Ang daming mga brothers and sisters na yung nag-uusap lang kayo hanggang buong magdamag about sa struggles, about sa buhay-buhay, yung mga plans ninyo. Ang laking bagay na may kasama ka during that time. And yung family din, kasi sabi ko nga, 2 lang kami ng kapatid ko. Yung parents ko ay nasa province, saka yung isang kapatid ko. So, isang additional na iniisip ko din yun kasi mga seniors na sila. So, ang layo, hindi mo siya makontrol na kung magkaroon ba ng outbreak din doon. So, nakaka-planning din. Pero, yun nga, ang malaking help na merong internet, merong may capability ka na mag-communicate sa mga friends and family. So, ang laking bagay nun. So, ayun, ang last na hinahawakan ko din para kung paano ko na-manage yung mga struggles ko is yung God's Word. Ito, yung first week kasi, yun yung pinag-uusapan namin ni na Attorney John, na ang God is teaching us to trust and surrender everything to Him. That time ng first week ng pandemic, ng quarantine, first week ng quarantine. And mga sumunod nun, ang unang mga verses na hinahawakan ko, yung mga promises ni Lord is yung from John chapter 11, 25 to 26. That I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he should die, will come to life. And yung isa din is yung from Matthew chapter 6, verse 10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Lagi naman nating sinasabi yan sa Our Father. Pero that time parang yun yung naghahag sa akin at nagbibigay ng pag-asa na makakalagpas ako dito, makakalagpas tayo lahat dito sa sitwasyon that we are in. And currently, ang pinanghahawakan kong promises ni Lord is from the
Matthew chapter 6 verse 25 to 33. Alam na alam niyo siguro ito. Ito yung sabi ni Lord, do not worry. Kasi kung ang birds pinoprovide niya ng makakain at yung mga flowers ay binibigyan ng magandang colors, mas maganda pa kay Solomon. How much more ikaw na anak ng Diyos? Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. So do not worry kasi God is the one in control and siya pa rin yung naghahari, siya yung nasa trono at this moment, at this time. And hindi ka nag-iisa, hindi tayo nag-iisa. Mahal tayo ni Lord. Minsan may mga struggles talaga tayong kailangang i-face para to make us more stronger and to trust sa Kanya. Sabi nga, no weapon formed against me shall prosper. Oo, meron weapon na sasaktan ka, but it will not prosper. Masasaktan ka pero hindi siya mananalo in the end. Matatapos din yun. Matatapos din to lahat. And for that, may God be praised. Yes. Thank you very much, Ate Sophie, no? So, brothers and sisters, yung sinasabi ni Ate Sophie na meron siyang 3 weapon na ginamit niya, no? Paano siya nag-cope up dito sa pandemic, Sir Mark? Yung community, nandyan yung SFC para sa kanya, yung prayer, no? And then God's word na nagpapatibay sa kanya, yung promises ng Panginoon, no? By the way, sa atin pong mga tagapakinig, pwede po kayong magtanong tungkol sa Christian hope, no? Tungkol sa inyo din mga pinagdadaanan, baka may gusto kayong itanong, i-comment nyo na lang po, no? Doon po sa ating FB Live, may comment section po natin. Sir Mark? Ayan po. So, mamaya po kung meron po tayong mga comment or yung mga suggestion po ninyo or questions, babasahin po natin. So, thank you very much po, Sister Sophie, for sharing your experiences. So, tama nga po, kanya-kanya po tayo ng paraan para makakope po sa ating situation ngayon. So, siguro po, punta na po. Actually, Sir Mark, yung problema ng hirap matulog ngayon, I don't know kung si Ate Sophie lang, kasi ako, meron din akong gano'n. Ang hirap makatulog sa gabi. Oo. Sinong kasunod natin ngayon, Sir Mark? So, siguro po, susunod po natin from Confraternity po of the Holy Rosary, si Brother Achilles. Brother Achilles. Good evening po. So for me naman po, I would like to use this opportunity pala to greet everyone na sumusunod sa atin sa Rosary every night. Please join us po. As for the 3 questions po, this quarantine period actually mahirap. Ang nangyari is for us UST students, medyo mahirap yung naging adjustment from classroom setting to an online class. Noong una, di ko matanggap kasi wala akong matutunan, pero I learned to live with it. Of course, sa pinaka-na-miss ko dyan yung aking yung community life namin, both sa YTP and sa Confraternity. Kasi, of course, di ako makakapasok sa UST. And of course, nakakulong lang ako dito sa bahay. As for the second question pala, actually magandang tanong yan eh. Yung struggles na naramdaman ko is also the same struggles na naramdaman ng karamihan sa atin. Na saan ko makukuha yung aking worth, kung gaano ako kahalaga. Ngayon di ko magawa yung usually kong ginagawa. Yung mahal kong ginagawa. O kaya yung ating hinahanap na validation from our friends. Kasi ang nangyayari sa atin is dahil nakakulong lang tayo, pumapasok sa ating isipan na parang walang kwenta ko naman. So that sort of anxiety really affected me. Especially ako, nag-aantay din ako ng yung about sa mga mangyayari sa akin kasi walang assurance yung mga pangyayari sa darating na mga araw. And I felt that sort of sadness too.
Pero hindi nawala kasi sa akin is yung commitment namin to pray the rosary. And I have to admit, nakakailang ang rosary ang naging sandalan at saka ang breviary. These two prayers really strengthened me. And may isang pagbasa pa nga ako na tatandaan that which really struck me. Because 2 weeks after the implementation of the ECQ, naisipan ko, okay, nakakulong na ako dito for the coming weeks. So naisip ko, okay, total similar to sa monastic experience, why not imitate the way the monks live? So ayun, edi anong nangyari, I isolated myself for some time. I created my own retreat spot. Napapaisip ako, of course, sa simula mahirap masakit masakit siya sa pakiramdam na parang alone ko. But through the help of the Blessed Mother, nakaramdam tayo nung that sort of consolation sa ating puso. And we ask that always tuwing tayo ay nahihirapan. Now, medyo okay. Compared sa dati, okay na ako. And medyo ngayon nakaka-adjust. Maganda na yung adjustment, and I'm happy to note, marami na ako natututunan through online. Kasi, ayun, through prayer and discernment. Actually, I still miss the Rosary Confraternity and my brothers sa YTP. Pero, I still hope na makakabalik pa rin tayo. Lahat tayo sa normal. Although new normal siya, pero we have that longing to meet our brothers and sisters in the community. And syempre, ako naman, yung aking university life ay filled with, in a way, a service to the Lord. Ang nangyari, medyo doon ako naging nalungkot kasi hindi ako makapag-serve personally. But in a way, I found myself serving in another way through my own prayers na pinagdadasal ko ang lahat nangangailangan, mga frontliners. And it is the ministry na rin ng confraternity na doon ko na i-share yung aming charism to pray the Holy Rosary and to promote it through the means of social media. Let's just imagine walang social media. Edi mas mahirap siya. So, internet is a gift to us para makaahon tayo. And we use it well naman sana. For the last question nga tawag nila dito, for the positive thoughts, I think na despite this situation, we should ask the Holy Spirit, anong dapat ko gawin? What should I do at this time? Di naman tayo lahat called sa lumabas para maging frontliners. So what do we do inside? Of course, we pray, some of us study, some of us we write, and just to pass the time. And dapat nga we should think of it na, at in a way, kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong may contribution at this point in time. Despite the absence of the sacraments, we must learn to grow the church in our hearts, kasi we all know that the church is not a building, it is us, the people. So for now, let me leave you na lang po doon sa mga thoughts na yun na lang po. So thank you po sa natin. Okay, thank you very much, Brother Achilles. So tama nga si Brother Achilles, nalulungkot tayo kasi hindi tayo makapag-serve personally sa church, di ba? So since wala tayong misa, so although meron naman tayong online. So siguro yun yung isa ding natin, nararamdaman dahil hindi tayo makapag-serve. Kaya nalulungkot tayo minsan. So thank you very much, Brother Achilles. So attorney, sino Sir kaya... Mark,
Yun nga, natutuwa ako doon sa sinabi ni Brother Achilles, no, nung pinakita niya sa atin yung kanyang breviary tsaka yung kanyang rosary, kasi naalala ko, Brother Mark, na merong encyclical tungkol sa hope si Pope Benedict XVI noon in 2007, yung Spe Salvi, no? In hope we are saved. At sinabi doon ni Pope Francis na itong prayer is actually a school of hope, no? At sabi niya doon sa paragraph 32, when no one listens to me anymore, God still listens to me. When I can no longer talk to anyone or call upon anyone, I can always talk to God, no? At sa experience ni Brother Achilles, no, pinakita niya yung kanyang breviary tsaka yung kanyang rosary, doon siya nabubuhay siya doon sa naging alive siya doon sa kanyang pagdadasal. At pangalawa, sinabi niya na meron din contribution kahit papano, kahit hindi na nakakapag-serve sa simbahan, yung kanilang Confraternity of the Holy Rosary, ang laki ng contribution na binibigay sa ating parish at sa mga nakikijoin sa pagdasal, di ba, Brother Mark? Oh yes, attorney. So kagaya nga kanina with Sister Sophie from Singles for Christ, very powerful talaga yung prayer para sa pag-asa natin ngayon na sitwasyon natin ngayon sa quarantine period. Yan. Sinong kasunod natin, Brother Mark? Siguro pwede po bang mag-share from DomNet po, from Dominican Network? Si Brother Raf. Po. Magandang gabi po sa atin lahat. Malinaw naman po. Evening po. Malinaw na dinig po tayong lahat. Yeah. Alright. So actually, ang dami ko talagang gusto i-share. Marami tayong pwedeng paglinayan dun sa mga napag-usapan, sa katekismo, at sa mga na-share na rin ng mga una sa akin. Pero syempre, doon ako sa personal. Ano yung mga nakuha ko sa sarili. So actually, dun sa proseso, ang nangyari para sa akin, may tatlo. Nagkaroon ng struggles, nagkaroon ng hope, tapos ngayon nag-a-adapt na po tayo sa bagong normal. So pag-usapan natin ng struggles, siyempre pag tinignan mo dati, katulad ng na-share na unang mga araw pa lang, unang mga linggo pa lang ng ECQ, hindi natin alam, may mga malalabo, may mga hindi natin sure kung ano mangyari. Sa mga estudyante naman, nakikita natin yung hindi malinaw sa kung paano magtutuloy yung mga pag-aaral nila. Saka kami, mga young professionals, siyempre hindi pa ganun ka ka-laid out kung paano mangyayari ang mga susunod na mga linggo or mga months. Pero siyempre, with that struggle, nakikita tayo o nakakita tayo ng light. Yung light to other people, to yourself, and to the community. Bilang isang kabataang Dominicano, marami tayong, marami ko na-experience dati pa na importante talaga sa akin ang pagkakaroon ng mga taong nandito na malapit sa akin. Pero ngayon, dahil hindi ko sila nakikita, nahihirapan akong makilala sa kanila, makipag-usap sa kanila, at malaman ko yung mga gusto nila at ano nila matutulungan ako. I think that's the biggest struggle ngayon kasi paano ka makikirelate sa isang tao kung isang tao na yun ay may distansya, physical distance nga, di ba? Pero sabi nila, it's not about physical distancing, it's about it's not about social distancing, it's about physical distancing. Hindi ka lalayo sa isang tao kung hindi physically lang ang paglalayo mo. So regardless man yan, kung gaano kalayo or gaano kalapit, yung sense of community nyo pa rin ang nahanap. Actually sa amin sa DomNet, sa Dominican Network Institute, mga alumni, every Saturday nag-gather kami, nag-uusap lang kami, nag-share kami ng mga thoughts, mga experiences namin sa week. And then from there, we see that experience or we share that sense of community with each other. And I think yun yung isang bagay na natutunan ko. Sabi nga nila sa Matthew 18 verse 20, when two or three are gathered in my name, I am there in the midst of them. For me, iba na ang image na to. Hindi na siya physical gathering. So more on online gathering, adapting to change, and that life goes on. May bago na tayong normal, marami na tayong napagdaanan, we cope through a lot
one thing na I'm sure we cope dahil sa Diyos, sa sarili, at sa kasama natin online. So, yun lang. So, yun yung experience ko so far sa GCP. Okay, thank you very much, Brother Raf. So, sabi nga ni Brother Raf, importante talaga yung meron tayong community. So, kagaya sa kanila sa Domnet, nag-uusap-usap sila tungkol sa mga experiences po nila. Diba, attorney? And sabi nga ni Brother Raf, although meron tayong kinakaharap na problem, meron naman tayong mga solutions, yung mga new normal na gagawin natin. Pagbalik natin lahat sa simbahan. Diba, attorney? Yeah, nabanggit ni Brother Rafi, no, na tungkol dito sa new normal, no? Siguro masasabi ko diyan, Brother Mark, no, yung new normal, hindi lang sana tayo maging limited dun sa social distancing or physical distancing, wearing face mask, ganyan, walang mass gathering. Pero siguro dapat i-challenge tayo na while nag-iisip tayo of new ways of doing things, siguro new ways of being compassionate, new ways of serving the church and serving the people, no? Hindi tayo bumalik dun sa old normal na tayo ay makasarili, makasalanan. Siguro the bagong normal siguro is the more sana natin ibahagi, no, ang ating sarili sa iba. Okay? So maraming salamat, Brother Rafi. Sinong kasunod natin? Meron na lang tayong sino pa ba ang mga dalawang organization na lang? Oras? Attorney, siguro attorney, meron ba tayong mga comments sa mga natin? Pwedeng magbasa si Ayi ba or sino ba ang pwedeng mag... By the way, habang tinitingnan natin yung ibang mga comments, no, may nag-comment dun sa aking sinare ko yung ating usapan ngayon. Ito ay from Claire Borja, no? Sabi niya, "Don't hesitate to contact us, Tomasian Mental Health Responders. We are here to listen as well. So we will be back on service on June 8, 2020." So nakakatuwa, no, na nalaman natin na meron ding mga kabataan na ganito, no, na they are willing to share their expertise. No, alam naman natin ngayon, since nando ka sa loob, naghahanap ka ng makakausap, naghahanap ka ng professional help that could help you, mga counseling. So I think they are one of the groups that we can go to. No? And these are Tomasians. No? So i-check lang yung kanilang Facebook, Tomasian MH Responders. No? And then also sa ating parish, naalala ko, last time before tayo mag-lockdown, we trained some people to do basic counseling, no? Kabataan, at saka meron galing sa Hearts of Jesus and Mary community. So ito ay mga couple, ito ay mag-asawa, mga magulang na they are very willing to listen, no? Especially during this time. So we also have open page, no? Ito yung Santissimo Rosario Parish Family and Life Ministry page. So siguro bukas pwede nating i-post din ito para dun sa mga interested or i-post dun sa ating page, no, na the parish, no, even if we cannot do face-to-face counseling, even if we cannot talk, no, personally sa mga tao, meron tayong mga ganitong alternatives online. Sir Mark, attorney. Ayan, so thank you, Father. Yeah, naka 45 minutes na ata tayo. Yes, ayan. Ang goal ng natin 40 minutes, pero 45 na pala tayo. So siguro, Father, so, yung mga nabitin, no? Sa mga nabitin ng mga listeners at saka televiewers ba? Ano ba tawag natin sa mga naka-tune in sa ating sa ating Zoom? Babalik po tayo bukas. Actually, the regular program is Friday 9 p.m. no, every Friday at 9 p.m. Yung ngayon ay pilot episode, no, na part 1 ng ating talk. Meron din dito nag-comment, interested na daw nilang malaman. Meron palang Sin Against Hope. Yan. So bukas natin itatopic yung Sins Against Hope na yan. At ang unang mag-share, Father, ay yung mga hindi natawag na organization tonight. So yes. sila naman bukas. So Father, meron ba tayong mga announcements, Father, para sa parish? Oo, kasi actually this program is also for announcements, no? Kaya
siguro encourage natin bukas yung mga parishioners nating mag-tune in. Anyway, just like any other church, we are still waiting for the updates, no, dun sa guidelines na ibibigay sa atin pag nag-GCQ na ang NCR. So, kung ano mang guideline yan, rest assured the church will follow, no? The church will abide by those guidelines. Pero as per preparation probably, no, kasi alam naman natin this coming Sunday it's already Pentecost. Actually yun yung pangarap sana natin nung Holy Week, 'di ba? Easter, iniisip natin na makakatapos na tayo ng quarantine, pero hindi, no, nag-extend pa rin. Ngayon Pentecost, no, it's a very beautiful symbolism na yung mga apostles na nandun sa upper room, no, it's the time that they go out and proclaim, no, the faith in Christ. Hopefully ganun na, no, pwede na, pero I doubt pa rin, no. So dun sa ating mga faithful, no, mag-antay lang tayo, no, sumunod lang tayo dun sa guidelines. So these are primarily for us, no, nang sa ganun hindi tayo mahawahan nitong COVID-19. Yung iba nagtatampo na yung ating mga senior citizen, no, lalo na nagsabi na yan sila sa akin, yung mga 60 and above, and then yung mga kabataan na 21 and below. No, kasi sabi ko, nako, kung hindi kayo makakalabas ng bahay, hindi kayo pwedeng mag-serve. No, pero ayun, no, na na sila. Sabi ng mother, nami-miss na naming magsimba. No, pero kailangan tayong sumunod diyan, no, sa anumang patakaran yan. Pero ang preparation na gagawin natin diyan, of course, social distancing, no, paggawa ng mga sanitation, no, mga protocols na yan. And then you give the church, particularly our parish at Santísimo Rosario, a week or two, no, after the announcement, no? Kasi kailangan natin ng mga 1 week or 2 weeks at least to prepare, to announce yung oras ng mga misa natin, at saka kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin dito sa tinatawag nating new normal. Ayan. Bago ko ibalik dun sa ating mga host, gusto ko lang i-quote ulit yung CCC natin bilang pang wrap up lang natin, no, nung hope. Sabi dito sa 1820, but through the merits of Jesus Christ and of His passion, God keeps us in the hope that does not disappoint. Hope is the sure and steadfast anchor of the soul that enters where Jesus has gone as a forerunner on our behalf. Hope is also a weapon that protects us in the struggle of salvation. Let us put on the breastplate of faith and charity, and for a helmet, the hope of salvation. It affords us joy even under trial. Rejoice in your hope. Be patient in tribulation. Hope is expressed and nourished in prayer, especially in the Our Father, the summary of everything that hope leads us to desire. So these are words from the scriptures that strengthens us, no? Na nagsasabi sa atin, no? Si Kristo nga yung ang kamatayan ay hindi katapusan, no? It's not the end, no? And if we end with Good Friday, with dying, no, we will not be able to know what will happen next. No, kaya nga sabi nga palagi, di ba, habang may buhay, may pag-asa. No, mawawala lang yan pag nawala na yung buhay. At pag nawala yung buhay, hindi na natin makikita kung ano yung what is in store for us. So ano ba yung sorpresa na nag-aantay para sa atin. So with that, no, I give the floor back to our host and hope to see you again tomorrow, no, lalo na dun sa mga nabitin. Alam ko maraming nabitin at yung mga hindi nakapag-share, no, kailangan bukas kayo naman. Yan, maraming salamat. Thank you very much, Father Paul. Na-bless ka ba tonight, Brother Mark, no? Sa dami ng narinig natin, ano? Yes, of course. Napuno ka ba ng pag-asa? Actually, marami ako natutunan from CCC. And then, syempre natuto din ako sa mga experiences ng mga nag-share ngayon. And hopefully, bukas, mas marami pang makakapag-share sa atin ng kanilang mga experiences ngayong quarantine period. So, ang pag-uusapan natin bukas yung sins against hope, no? So, bago natin tanggapin ang final blessing na igagawad sa atin ni Father Paul, dasalin natin ang ating closing prayer. We will pray
the prayer of Pope Francis for the month of May in honor of the Blessed Virgin Mary, our Mother of Hope. Sister Ai, for our prayer. We will share on screen the prayer. Let us pray. O Mary, you shine continuously on our journey as a sign of salvation and hope. We entrust ourselves to you, health of the sick, who at the foot of the cross were united with Jesus' suffering and persevered in your faith. Protectress of the Roman people, you know our needs, and we know that you will provide, so that as at Cana in Galilee, joy and celebration may be a time of trial. Help us, Mother of Divine Love, to confirm what Jesus tells us. For he took upon himself our suffering and burdened himself with our sorrows to bring us through the cross to the joy of the resurrection. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from every danger, O glorious and blessed Virgin. Christ is my reward, is all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The Lord be with you. And with your spirit. With your spirit. May Almighty God bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit.
Amen. God bless you. Maraming salamat sa ating mga facilitators. Maraming salamat sa Singles for Christ UC Chapter, sa lahat ng youth natin, sa Frasati Youth Group, Confraternity, Domnet, Altar Servers, YTP. May nakalimutan pa ba ako? Shalom. No? Shalom will join us tomorrow. So sa mga ating mga nag-tune in, no? See you again tomorrow. Maraming salamat po sa inyong lahat at abangan kami bukas sa part 2 ng ating Usapang K. Ito po ang inyong lingkod, Brother John Lumanta. And Brother Mark Aquino. Na nagsasabi sa inyong God bless. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good night po. See you tomorrow po. Thank you po for joining.